Welcome to Let's Talk It Out with Elle, where we talk about everything and anything under the sun. We are now on episode 4 of the new season, and it's entitled Complete Yet Broken: The Damage of Staying Together. Hi, everyone. Welcome to Let's Talk It Out with Elle, where we talk about everything and anything under the sun. I am Elle Rodriguez, your host. Tonight, we will be discussing a topic na talaga namang doon ko pa gustong pag-usapan kasi gusto kong maintindihan ninyo kung ano ba talaga yung dapat, 'di ba? Ngayon, ang visitor ko po for tonight, guest ko for tonight are two wonderful actresses. They're very good actresses here in the Philippines. They're not in the mainstream. They're both indie actors, but I'm telling you, they're really good. But most importantly, they have experienced the issues that we will be talking about tonight. So, uh, parang hindi naman sa expert, pero na-experience na nila. So, mas magandang malaman natin tong mga issues na to mula sa mga tao na ka-experience ng mga bagay-bagay na pag-uusapan natin, di ba? So, let me call in first my guest, my first guest. She is from Antipolo. She is a very good actress, and I've met her in one of the films, short films that I was a part of, and she was my co-actor in Tita's Boy. And like I said, na-experience na po yung mga pag-usapan natin at may anak na siya and everything. So, let's bring in our first guest, Miss Carla Zarcal. Let me just bring her in. Hi, Carla. Kumusta ka Hello, na? Eto, okay lang, surviving. So, thank you so much for agreeing to be a guest for tonight. Anyways, Sure. in-introduce Anytime, kita. attorney. Ano no? Anytime, attorney. Good. Let's bring in our next guest. She is also a very good actress. Itong dalawang tong guest ko, mga ano to, ang mga naghahakot ng Best Actress Award dito sa Philippines sa mga indie films. Talagang they're both underrated. Hindi ko alam bakit wala pa sila sa mainstream. Pero pag napunta sila sa mainstream ha, wag kang kakalimutan. Eventually, Car. pupunta rin sila dyan. But anyway, so itong next guest natin, again, another good actress. I first met her when we did, kung hindi na dumating ang bukas. So, siya yung co-star ko din. And also, the three of us were in Tita's Boy. So, let's bring in our actress from Lucena, Quezon. Lucena, di ba? O minsan Chaong. Basta doon sa Quezon. Let's bring in Miss Sharon. Ano ang apelyido ni Sharon? Nalito. Seneta. Seneta. First time I saw her name, I thought, si Sharon Cuneta ang kasama ko sa Shares of Film. Di ba? Seneta pala. Di ba? Seneta. Okay. Come on in, Sounds like. Sharon. Sounds like. Tapos looks like, sino? Angel Locsin. Angel. Angel, Aquino. Angel Locsin. Aquino, sorry. Angel Aquino. Okay, come in. Ayan na po si Sharon Cuneta. Ay, Seneta. Okay. Hello. So, ang topic po namin ngayong gabi ay, ito ang tanong. Dapat ba talagang manatiling magkasama ang mag-asawa kahit toxic na ang relationship dahil sa mga bata? Kasi yan ang talagang ano, I'm so sorry. Syempre, we all are entitled to our own opinions. And my own opinion is that maling-mali na para sa akin ito lang ito yung premise natin. Para sa akin, hindi kayo nagpakasal para sa anak. Nagpakasal kayo dahil mahal niyo isa't isa, supposedly, right? Now, dumating ang point na hindi niyo na mahal ang isa't isa, sa point na toxic na wala na kayong tiwala sa isa't isa, you don't respect each other anymore, nagsisigawan kayo, nag-aaway kayo, galit na galit kayo sa isa't isa, nakikita ng mga bata. Tapos, hindi pa rin kayo maghiwalay dahil, first, para sa mga bata. Second, kasi ayaw mong masira ang pamilya mo. Kung may method kayong naiisip o na-experience, sabihin nyo. Pero doon po tayo manggagaling. Okay, so let's start the discussion. Bilang mga babae,
Kasi usually babae ang nag-hold on, right? Usually, I'm not saying lagi, pero most of the time. So kayo, let's start with Carla. Did you ever experience a bad relationship where you had to hold on, and why did you hold on? And what happened after that? Hindi naman talagang bad. It was like parang sobrang mga alam mo, mga love na teenager, akala mo you're so in love, gano'n. Tapos nabuntis ka, tapos dinala ka sa magulang, syempre. Sabi ng nanay ko, dalhin mo yan sa inyo, sabay biglang hindi pala ako gusto. Syempre, kasi nag-aaral ang ex ko Diyan. noon. Oo. Oo, estudyante kami pareho eh. Mm-mm. So, syempre, alam mo na yung pagka hindi ka trip, hindi ka Oh, yeah, gusto, di ba? yeah. Di ba? Pag hindi ka gusto at that age, ikaw naman feeling mo in love ka pa, kaya you're trying to hold on kasi nga because of this love na akala mo, parang ganun, akala mo something kahawak-hawak. Ganon. So, yeah, yun lang naman ako kasi iba kasi akong klase mag-isip eh. I'm a boomer, pero hindi ako ganong klaseng mag-isip na boomer yung sabihin mo na I will hold on dahil I will give chance. Oo. I will give chance to the relationship, try to, fix or Okay. Gaano katagal kang magbibigay ng chance? Ano yung chances na yan, 'di ba? Parang when do you say enough is enough? Ikaw, Carla, sige, sa'yo muna tayo, 'di ba? Nag-asawa ka before naghiwalay kayo. mm. Ikaw bang humiwalay? Ako, Bakit? mata ko eh. Bakit? Kasi nakita ko, so I Teka, may got anak together kayo, with 'di ba? May anak kayo. apat. Apat, okay. Una pa lang na nagsasama kami, parang first year, sinabi ko na sa kanya na, ang gusto ko sa family sana yung makaka-travel tayo, yung convenient ang buhay. Um, bin, kasi nakatira kami doon sa compound nila eh. So, yeah, meron. Pero parang hindi nag-flourish. Alam mo, hindi. Ang enough is enough sa akin nung after ko 15 years to stay with him. And parang naging passive lang, sumunod lang. Sumunod lang ng sumunod. Tapos nagkaroon ako ng realization, ay nako, I know walang mangyayari dito. I know. Kahit na wala akong, I have nobody. I have nobody then. Then, wala ako na. So it's like, hindi ako mag-grow. Ayun, nag-snap out ako dun sa sa Disneyland princess ko. Pagka Disney princess ko, nag-snap out ako and told myself, ay hindi ako mag-grow. So tama na. I mean, pag hindi ako nag-grow, hindi mag-grow yung mga anak ko. They will see me as a Disney princess na walang, alam mo yun, Walang I can't be saysay. proud. Oo, parang ang hirap nilang maging proud sa akin. Kasi alam mo yung nanay na nagtrabaho, umuwi, gumawa sa bahay, magtrabaho, umuwi. Pero walang kahit ano. Alam mo yun? So Walang you push. wanted to grow, and you, so if correct me if I'm wrong. So in your case, na-realize mo na hindi itong buhay na gusto mo. Na parang sa'yo dapat hindi naging stagnant ka, hindi dapat mag-grow ka. Hindi, 'di ba, sa Both. Dapat pareho. Kaya nga, exactly, dapat talaga sa relationship you both are moving, 'di ba? Yes. Oo, and Hindi ganon. Alam mo yon, walang ganon eh. Pag ganon mo ng konti, gumanon na. Wala na, tuloy-tuloy na nag-plateau din yun. tapos nagdiretso na, oo. Wala na. Tapos sabi mo, and then you gave up. And hindi mo inisip na, paano yung mga anak ko? Ay, hindi. Wala akong ganon. Hindi ako yung typical na babae eh. Hindi nga ako ganon eh. Hindi, I don't think like that. You're It's like, smarter. No, parang sa I akin, think you're smart because ako din eh. Ako din, mag-ready ka na dyan, Sharon. Ako din eh, hindi ako, like I said, ang mag-asawa, nag-asawa yan hindi dahil sa anak nyo. Although in your case, kasi nabuntis ka, di ba? But still,
dumating kayo sa point na yun kasi mahal nyo dapat ang isa't isa. And in a marriage, in a relationship, respect is important. Once Ito respect is yun. lost, there's Sorry, no kakat more kita. love. Go. Cut kita. Ah, nakasal ako not because gusto ko. Kasi dahil gusto ng nanay ko. Oo. Because I was pregnant. But And you then, still yung tried, di ba? yeah, the guy naman at that time, dahil takot sa nanay ko, pumirma naman na financify niya yung, may falsification ng konti. Parang Sabi ko, ganon. pag-usapan dito yan eh. Cut. sorry na. Hindi, joke. Cut, sorry. Hindi. Basta sumunod lang siya sa nanay ko. Ayun cut mo na yan. Sumunod siya sa nanay ko. Para, dahil love naman niya ako. Parang ganon. Kaya lang, alam mo yung teenager love, parang, No, pero umabot kay 15 years, di ba? I tried. Exactly. Pero parang, dumating na sa point na parang, hindi na ba ako titigilan nitong babaeng to, yung nanay niya. Hindi na ba ako titigilan nito? Anak na, pitong buwang uod. So, Ayoko na. So, nag-factor in yung family niya. Oo, tsaka sumusunod siya kasi nga, nakatira kami sa kanila eh. So, I know, wala, sobrang bait. To the point na gusto ko siya isali sa sinapupunan ng nanay niya. Ganun. Ibalik. Ganon. Okay. So, Sharon, ikaw, ano naman experience mo? I know you have children. How many children do you have? 4 ang aking mga anak. 4 ka rin ba, Carla? So, Apat din. Pero, Sisipag po nila. Ako 2 lang. I have 4, pero meron akong galing dito. May stepsons ako eh. Okay. O ikaw, Sharon, 4. Etong 4 na to, sa asawa mo to? lahat, oo. Oo. Yung parang sobrang kontra ako dun sa personality niyong dalawa dahil ako yung tipo na sobrang sasabihin na yung typical na asawa na submissive. Na tipong kahit yung paano hiwain ng sibuyas dapat sinabi ng asawa mo ganito. Paano hiwain, ano ilalagay sa sahog. Dapat ito yung lahat sinusunod ko. Sa umaga, sumusunod ako sa kusina. Sa gabi, sumusunod din ako. So, ako yung submissive na tipo na hindi ako nag-iisip. So, ano yung tanong? Si attorney nakaganon. Ano daw yung tanong? Ang Yun. tanong ko, what the fudge? Yun ang tanong ko, what the fudge? Hindi. Eto, ang tanong. Sabi ka. Naghiwalay ba kayo ng asawa mo o kayo pa rin? Ako yung humiwalay. Ako yung lumayas. Naghiwalay ka. Okay. Gaano kayo katagal? Bago kayo naghiwalay? 9 years. 9 years. 9 years. Bakit ka humiwalay? Yung nasagad na nga. So, nagsama-sama na yung lahat ng mga kasalanan niya na hindi mo na kayang tanggapin, hindi mo na kaya ring kalimutan o patawarin. Kaya, umalis na kami. Hindi mo Umalis naisip na ang ako. anak mo? Hindi mo Hindi, inisip? sobrang best. Naisip ko na siya, yung paglayas ko na last, bago yon meron akong 3 attempt na bumalik din naman, bumalik. So, sobrang haba ng PC ko. So, siguro kung makakaisip kayo ng tao na mahabang pasensya, siguro ako na yun. Dahil sobrang dami niyang tiniis kong kasalanan, tapos yung kahuli-hulihan na, hindi ko na kaya. Natapos na ako dun sa point na paano yung mga anak ko, anong isipan ng mga tao, na wala na silang tatay, 4 pa naman, yung mga ganun. So, natanggap na ng isip ko nung last part na paglayas. So, if Siya. you don't mind me asking, can you give us an example ng mga kasalanan niya? Number 1 kasalanan, yung babae. Babae Number rin. 1 yun, pero yun, hindi yun number 1, pero sa akin list yun. Nasa pinakang last na kasalanan niya yun. Pinakalas And pa then yun? Yeah. Na dapat sa inyo, Ano yung pinaka-bad trip? So, sa listahan mo ng kasalanan, ano yung number 1? psychological, siya may damage. Oo, talaga. Are we talking about So, annulment now? wala Okay ka nga ba? ang pera. Ako, abogado mo nga eh. Okay, game. Tsaka na Okay. next. Ibang So, issue na yan. Okay, teka muna. Psychological. Okay, I mean, why do you say that? Sobrang dami niyang pinakitang hindi normal na bagay at hindi normal sabihin at gawin ng isang lalaki or tatay.
or Gaya ng, asawa din. kasi gaya ng, Gaya ng yung sa aming magdalawang mag-asawa, pwede kanyang gamitin anytime na gusto niya. Like, kakagising mo lang, ayaw mo pa, o kaya naman, may sakit ka, gagamitin ka. Yung mga ganyan, parang di normal. Na lately ko lang nalaman na so hindi walang pala normal yun. respeto. Walang Yeah, respeto walang sa'yo bilang babae. Oo, respeto. oo, oo. Ilang tao Okay. yun. Oo, oo. Okay. So yeah, So, and then it took you 9 years. And sabi mo, dinaanan mo rin yung paano ano sasabihin ng, nasabi mo ba na gusto mo kasi buong pamilya mo? oo. Gusto ko buo yung pamilya ko kasi uso yung ano, yung watak-watak. Nakikita mo na sa paligid mo Ayaw mo na, makiuso. oo, parang ang dami namang broken ngayon. Ako gusto ko simple lang yung buhay ko, pero pag simple lang, sana naman buo tayo. Yung kahit anong meron lang, pero meron tatay, nanay, kumpleto, hindi naghihiwalay, pero hindi mo ma-achieve, mahirap. Hindi Pero ko ang tanong na-achieve. ko sa inyo, okay, sa inyong dalawa, naniniwala ba kayo na kumpleto kayo sa bahay? Yung role nyo sa bahay kumpleto, may nanay, may tatay, may mga anak. Does that make it a whole family? Does it mean porke magkakasama kayo sa isang bahay, eh hindi kayo broken family? What is broken? Akin, I will say na buo pag kami harmony Exactly. inside the house. May Diba? harmony inside the house, may respect, at saka may totoong pagmamahal. Mm-mm. Okay? And you care for one another. Pero isa doon, mawala, parang, tsaka loyalty pala. Yeah. Parang pagka yung isa doon, wala, parang mag-iisip ako otherwise. Parang Tsaka, gano'n. even granting na andon ang tanggalin natin ang cheating. Dahil Okay. okay, tanggalin natin ang cheating. Halimbawa, wala. Wala, Pero, oo. pero kontrolado ka. Halimbawa, bigay ko example sa'yo. Hindi ako pwedeng gumawa ng kahit ano nang hindi papayag ikaw. Parang ito si Sharon. Oh, 'di ba? Ganun nga. Oh, Ganun 'di nga. ba? Yung nasaan ang respeto doon? Nasaan ang respeto doon? Yung nagsisigawan kayo, sisigawan mo. Yung okay, pinakulong mo asawa mo. Pinakulong mo asawa mo na wala namang ginagawa. Wala nang pinakulong mo sa rehab. Sa halimbawa, hypothetical. Pinakulong mo sa rehab. Alam mo, halimbawa, alam mo, gagamit ngayon, hindi naman siya addict, pero paminsan-minsan, gagamit pag na-stress, alam mo, gumamit ngayon, pinadampot mo, diretso rehab. First of all, hindi, di ba, hindi mo kayang ganun ng rehab ngayon din. Ibig sabihin, pinag-isipan mo na yan. Pinlano mo na yan, di ba? Hindi yan na ngayon yan, tumawag sa rehab, damputin nyo na, hindi. Plano yan. So, ikaw bilang babae, halimbawa ikaw, babae ka, pinlano mo sa asawa mong gawin yun sa asawa mo. Pinlano mo na hulihin siya, kunin siya, dalhin sa rehab, 1 taon siya doon, tinapo mo na doon. After 1 year siya lalabas. Alam mo naman hindi drug addict asawa mo. Kaya mong gawin yun? Kaya niyang gawin yun sa asawa niya? Ako kahit masama yung asawa ko, hindi ko kayang mag-imbento ng kasinungalingan. Ikaw, Kung ano Carl. lang yung fair para sa kanya. Yun Pero lang yung... pag babae ka ginawa mo yun, ano ibig sabihin nun? Mahal mo yung asawa mo? Siyempre hindi. Maniniwala ka na mahal mo ang asawa? May maniniwala sa inyong mahal ng babae yun ang asawa niya kung may gumawa ng ganon? Meron siyang ibang plano o motibo. Yeah, I mean, Hindi niya mahal. sino gagawa nun, di ba? Kaya parang pampelikula, hypothetical, pampelikula yung mga banat natin dito. Pero nangyayari, di ba? Nangyayari. Like, kayo, halimbawa sa inyo gawin. Halimbawa, ikaw, Carla, sabihin sa'yo, gusto ko pag uwi ko ng bahay, ikaw magbubukas ng gate. Sabihin sa'yo, asawa mo, pag uwi ng bahay, bitbitin mo yung attache case ko ha. At pag uwi ng bahay, mamasahihin mo ako. Rule yun. Anong tingin mo? Anong tingin niya sa'yo? Malabo yata. Sige, ano tawag doon? Mahal ka nun? Hindi. Parang slavery yun. O, di ba? Kasi Carla, wala kang trabaho. Alam mo, ganito kasi yun eh.
Iba kasi ang thinking ko. Kahit sa animal world, bibihira yung, ganito yun, bibihira yung, paano ko ba sabihin? Nasa nature yun ng tao, ng lalaki at babae na, ang babae ang magiging homemaker, ang lalaki ang dapat mag-provide, di ba? Pero if it's the other way around, ando pa rin yung respeto, ganun eh. Di ba? Yun Ganun yung eh. point ko. There is no respect, diba? No respect at Oo. all. No Tsaka respect. depende sa paano sasabihin. Kasi ganito, alam mo, attorney, nung bata-bata pa kami nitong second husband ko, sabi lang niya sa akin, gusto ko lang lagi, pagdating ko, mabango ka. Sabi ko, okay, ang gusto ko lang din sa'yo parate, sabi ko, lagi mo akong liligawan. Ganon lang naman yung napakasimple, di ba? May give and take, may compromise, ganon. Although hindi mo maaalis minsan na magboborlogans kayo, pero alam mo yun. Alam ko, sasabihin niya, pero minsan hindi mo maalis na mabantot ka pag uwi niya. Exactly. Paano kung nagluluto ka pag dumating? Di ba? Siya naman ang kakain. O, di ba? Sorry. Di ba? Alam mo, ang tagal ko nang walang partner, kaya wala akong huling asawa ko, 2017. So, wala. And, sige, ikaw, Sharon, itong si Sharon mukhang magpapa-api to eh. Oo, magpapa-api. Nagpapa-api Hindi to ako, eh. attorney, pareho tayo ng hindi, mahirap yung tanong mo para sa atin, parang, ha? No, Excuse me? Parang ganito, But excuse no, me? Duh. Nakikita niyo yan? kaya, Nakikita niyo yan? kaya ganun. O kaya, ang sabi mo? Diba? Ito, nakikita niyo to? Ano yan? Bugbugan ba yan? Hindi, rough sex. Hindi, joke. Ah, Joke lang yon, okay? Wala nga gusto ko yan. Ay, hindi. Single nga, Yan. single. Hindi, okay. Naliligaw na tayo ng landas. Teka muna. Okay, so ngayon, yun nga, ang pinag-usapan natin, ang sabi mo, ikaw, Carla, hindi naman kayo nag-aaway, pero dumating na yung point na this is not going anywhere. Even though you had children, you moved on. You left, diba? And that's a good thing because yun din ang tandaan ng mga audience. And I'm doing this for the audience, diba? Kasi ang daming tao na kilala ko, hindi makaalis dahil sa maraming dahilan. May isa pang dahilan is financially. May kaibigan ako na hindi siya makaalis ng bababae ni asawa niya. Kasi sabi niya sa akin, Tiny, nung nag-asawa kami, graduate ako, nagtatrabaho ako. Pero since may pera siya, pinatigil niya ako magtrabaho. Siya naging provider. Ako nag-alaga ng anak namin. Tapos after so many years, lampas 20 ng bababae na, paano pa siya aalis? Sabi niya, paano pa ako pabalik sa workforce? 'Di ba? Yun ang problema. Yun ang problema ng ibang tao. So, hindi mo maialis, nakakaawa, pero tinatanggap na lang niya na ng bababae ang asawa niya, uuwi pa rin sa bahay nila para lang buo ang pamilya nila. Isn't that, okay, I'm not gonna judge her because I know that it's hard, it's probably hard, to find a job, lalo sa babae. Sa lalaki, madali pero babae, let's face it, diba? Medyo may edad ka na, tapos hindi ka nakapag-practice nung profession mo, parang ang hirap. Pero siya, she found a way, in a way, naka-move on, na ganun pa rin. She did not stay with him. She still separated. Yun yung point. Pero, may sustento siya. Hindi naman pwedeng wala, di ba? May sustento siya kasi kasalanan ng lalaki na wala siyang trabaho right? So yun, ang daming reasons kung bakit people don't separate. Economically, financially. Minsan, kailangan iisa bahay nyo. Paano? Pag umalis yung isa, paano na wala siyang bahay, di ba? Yung ganon. So ngayon, magsilbing leksyon po to sa mga lalaki at babae out there na lalo mga bata. Tandaan nyo, itong sabi ng lola ko sa akin, growing up, mag-aral kang mabuti, maging abogada ka para ikaw ang bibili ng bahay mo para pag naghiwalay kayo ng asawa mo, siyang palalayasin mo. Hindi ikaw ang palalayasin niya. And yun nga nangyari. But, same thing with men. I mean, with women too. Kasi ako, I'm a woman, so I did that. Pero men should do the same thing. Huwag kayo aasa, in short, huwag kayo aasa sa partner nyo, sa spouse nyo. Kasi
Pag dumating ang panahon na gusto mo nang humiwalay, hindi mo kaya kasi wala kang pupuntahan, wala kang finances, wala, anong gagawin mo? Stuck ka na dyan, slave ka na lang, butler ka na lang. Kung babae ka, alila ka na lang. Pag lalaki ka, butler ka na lang. Ganun na lang ang buhay nyo. And I don't think you want that. And yung mga anak na sinasabi nyo na nagstay ako para sa anak ko, yung anak nyo nakikita kung anong klaseng relationship meron kayo. 'Di ba? O sige, Carla? Ikaw, anong say mo? Exactly why I moved out. I was the one who left also. Kasi alam kong ayokong, I've raised my children. May anak na akong 40. Ang pinakabata ko ay 33. So, lahat ng yan, kahit mga stepchildren ko, they are fighters and survivors. Hindi ko kaya na ganun yung makikita nila na sige, sunod lang tayo kasi nakadepende tayo eh. No. You have to fight. You have to survive life. And Diba? they will respect you. Kasi you have to earn their respect. 'Di ba? Exactly. Of course, dahil anak mo, expected mo respetado ka. Pero growing up, makikita nila, mawawalang respeto sa'yo pag nagkakaedad na yan, nagkakaisip na yan, ba't ganyan yung nanay ko? Ba't ganyan ang tatay ko? 'Di ba? And ang masakit, kapag gumaya sa inyo, yun ang malala. Or, Exactly, yun ang sinasabi ko. oo, Yeah. gumaya sa inyo na wala ka nang, parang wala kang silbi. Wala. Or, away ka na away. Feeling nila, yun ang normal. Nag-aaway, 'di ba? Tsaka kasi I grew up in a single parent household. Oo. My mom, kahit Hitler yun, as in Hitler talaga manipulative, controlling lahat na. At ngayon lumalaki ako, na-realize ko that was the survivor technique na ginawa ng nanay ko sa akin. Eh, dalawang babae kami. I mean, hindi man kami magkasundo, hindi kami nagkakasundo dahil kasi may ugali siyang hindi ko gusto, may ugali akong hindi niya gusto. Pero at the end of the day, when I look back, yun yung pinaano niya sa amin, yun talaga yung the way we were raised, yung pagka-Hitler niya, was, eto ako ngayon. Kasi, Mayabang ako. Alam mo kung bakit? Mayabang ako. Oh, but you know what happened with you? It was by example. You learn by example. Nakita mo, yun yung Exactly. sinasabi ko doon sa ibang tao na nakakausap ko. Pakita mo sa anak mo kung paano mabuhay. Hindi mo siya pagsasabihan by mouth. You Hindi set the dahil, example. hindi dahil wala yung tatay or walang nanay, hindi ka mabubuo. Mapubuo ka. Exactly. Oo. Diba? Hindi mo kailangan ng dalawang parent para mabuo ang bata. Ako nga, Exactly. teka, mali yung sinabi ko. Kailangan mo pala yung dalawang parent para mabuo yung bata. Pero pag Ay, nakalabas oo naman. Ano yun, Immaculate Conception, attorney? No, kasi ako pinalaki lola. Walang tatay, walang na. My father was there, but it was mostly my grandmother. So, yung para sa akin, it's a myth na pagbuo ang pamilya, maayos ang pagpalaki sa anak. Hindi, mali. Hindi totoo yon. Single mama ko. Tinan mo mga anak ko, independent. They're on their own. They both graduated from university without me telling them, mag-aral kayo. Hindi ko sinabi. I just showed them, 2 degree ko, philosophy, law. I didn't have to say anything to them. They saw how hardworking I was. They became one. Diba? They both became hardworking people. So yun yung sinasabi ko, you set by example. And kaming tatlo, maayos sa mga anak namin. Pero humiwalay kami sa mga asawa namin kasi hindi na dapat magstay together, 'di ba? Meron kasi akong friend na nagsasabi na nakadalawang marriage na nakadalawang partner na siya, and it turns out laging iniiwan siya. Tapos sabi niya, paano yan? Gusto ko pa naman ng buong pamilya para sa anak ko. Sabi ko, uy, Day, sabi ko gano'n, buong pamilya mo kahit isa ka lang. At saka at the end of the day, pag pumasok na yan sa school, pare-pareho na halos sila. Dahil iba na ngayon, sabi ko gano'n, the family can have a single parent. Tinuturo na rin yan. May subject na. Single parent, two parent, at saka extended family.
May ganun na. Sabi ko ganun, kaya alisin mo na yung thinking mo na gusto ko ng tatay para sa anak ko. No, sabi ko kung magiging example naman ang pangit ng relationship, huwag na. Sabi ko ganun. You Exactly. cannot teach your children to have a peaceful life. Alam mo yon, kung ang nakikita niya, hindi peaceful. Tsaka natutrauma. Imagine mo matraumatize yun, nagsisisigaw ka dyan, nagwawala kayong dalawa, lalaya si nanay, uuwi kinabukasan yung nanay, hindi alam saan nagpunta yung nanay, biglang mamaya mawawala yung tatay, hindi umuwi. What are you teaching your children? Come Tsaka on, yung guys. magbabatuhan kayo. Magbabatuhan kayo. O kaya, okay, mumurahin mo yung asawa mo. PI ka, Yes. demonyo ka. Is that love? You don't call someone you love demonyo. You don't call someone you love Pag na hindi ganyan mo na, mumurahin. I feel pag ganyan na, time to say bye-bye na. Huwag ka Exactly. nang Si Sharon, nakakaawa naman, sabi niya, ay. Okay, ikaw naman, Ay, ba't sila Sharon. ganon? Ang ano, oo. Pero magandang example si Sharon sa atin because pinagdaanan niya yan. Ito po, itong example na, sige, huwag kayong makinig sa amin masyado kasi matapang na talaga kami. Pero si Sharon, imagine mo kung gaano ka, ito, napakatyaga po niya, napakabait po niyan. Ay, sus Maria, kayang-kaya niyo i-bully to. Sa totoo lang. Kaming dalawa, alam mo, nasa classroom kami, mukhang kami yung bully dyan eh. Yung ganon, yung papabully siya, pero tinan mo, iniwan pa rin niya. So, ngayon, magsalita ka. Bakit? Anong na-experience mo pa na after mong iniwan, kumusta ang anak mo? Okay naman ba sila nung Eh, iniwan mo? syempre, masaya sila nung iniwan namin yung tatay nila. So, tinan Pero niyo? syempre, alam mo yun, oo, maliit pa sila noon, pero ramdam nila yung bigat. Tapos ramdam nila yung saya nung kami-kami na lang. So, yun yung parang achievement ko bilang nanay na parang napakita ko sa kanila na, oh, pinagtanggol ko kayo, ginawa ko kahit wala tayong pera. Yung pera lang naman talaga eh. Kasi syempre, yung asawa ko syempre may trabaho, may ranggo, may posisyon. Medyo maluwag yung buhay. Pero nung kami na, ramdam namin yung bigat dahil nga hindi kami ready umalis, wala kaming pera. As in, wala talaga kaming pera. Mm-mm. To the point ng upahan dahil hindi naman may bahay naman kami. So sobrang layo nung buhay namin ng mga bata nung meron kaming tatay. Nung ako na lang yung nagtataguyod, sobrang iba na nun. Pero mas kita namin na buo kami. Nung kami-kami na lang, mas nakakatawa kami ng malaki kaysa nung tago yung saya namin. Kasi nga, iba nga yung ugali niya. Iba yung pag nandun siya sa loob ng bahay. Na kami-kami lang, mas masaya kami. So parang achievement talaga sa akin yun. So, ikaw, Mas buo kami ngayon. so mas buo kayo ngayon na walang tatay, Oo, di ba? sinabi nila yun sa akin. Sila Mm-mm. yung nagsabi. Kaya Okay. masayang pakinggan na parang hirap na hirap ako sa inyo pero yung sinabi nila na buo naman kami, masaya sa pakiramdam. Masaya Yun sa nga eh. pandinig. So that's good to hear because other people think ang buo may nanay, may tatay, may anak. Hindi ba niyo Oo. naisip? May tatay, may nanay, may mga anak, at yung nanay at tatay nag-aaway palagi. Buo ba yun? And I keep saying, Wasak people, yun. that's broken. That's broken. You're not whole. Yun yung wag niyong lokohin ang sarili niyo. Hindi porke kayong mag-anak kayo nagsisimba linggo-linggo at pinapakita sa mga tao magkasama kayo. Ipokrito kayo. Pero attorney, ikat lang din kita. Kasi yung pakiramdam ng babae at pakiramdam ng asawang lalaki, pareho lang din naman. Mm-mm. So kung sino mabigat na kasama, yung sila yung nagsisimula ng init o gulo, alam mo yung kahit lalaki o babae, alam mo yun, no, pareho lang tayo na nararamdaman. Kasi may mga lalaki na asawa na hindi natin alam na may pinagdadaanan din sila na gusto rin nilang humiwalay May kilala nga sa ako. pamilya na to. Alam Totoo. mo yun? May Toxic mga na kilala babae ha. May toxic na babae. Ay, Promise. oo. Oo. Sorry Oo. example ko lang, simple lang to, sumakay ako ng LRT, may isang babae sa CR, tapos sinigawan niya asawa niya, akin na yung tissue! Dala kasi ng lalaki yung bag. Pag kuha niya ng tissue, hinampas yung tissue sa ulo ng lalaki. Ano? I mean, ako matapang ako, pero parang, oh Oo. my God. Parang Ako, ganun, ito, diba? meron akong alam. May alam ako, mag-boyfriend pa lang. Nasa bilyaran nasa party sila, nagbibilyar yung lalaki. Nakita nung babae, girlfriend pa lang niya.
may nakipaglaro na babae dun sa boyfriend, binato ng tsinelas or sapatos yung babae. Nakipaglaro lang ng bilyar. Yung kalaro, binato niya Yung ng kalaro, yung tsinelas. binato yung babaeng kalaro daw. Yun ang nadinig ko. Oh. Normal ba yun? Ito pa isa. Mag-asawa na to. Sinampal in public yung Mm. asawa. Ako din, matapang, hindi ko gagawin sa asawa ko. Hindi ko gagawin sa asawa ko yan. Kahit kanino, actually. Diba? Hindi. Sasampalin mo asawa mo. Sabihin nyo sa akin, may respeto yon. Di ba sabi ko nga, number 1 sa akin, respeto. Respeto. And You would earn. would you agree with me na love it has to have respect. Without Of respect, course. there's no love. Of course. I keep saying that there has to be respect. When you say you love someone, you should respect them as well. May isa pa di ba? Para sa akin love, it has to have respect and trust. If you don't trust each other, I don't think love is there. It's not there anymore. Yung pinagdududahan nyo na isa't isa, ano na yon? Wala na. And pag alam mo, ang trust ang hirap ibalik. Di ba? Pag ikaw Sharon, na-experience mo kasi si Carla hindi naman. Ikaw, sinabi mo, you got cheated on. Ikaw din ba? And then, but she got cheated on. Sige, mami, babalik tayo kay Carla. Dito muna tayo kay Martir. Anong Ano ginawa? Marty, I mean Sharon, anong ginawa mo nung nalaman mo ng babae? Maraming beses yun, hindi lang yung isang beses o 2 beses. Marami. Ano ang ginawa So, mo? wala, kinonfront. Siyempre, ganun naman. Tapos, lalayas ka, masama loob mo. Pagkatapos yung mag-away. Tapos, pinatawad ko rin. Ilang beses ako nagpapatawad ng tao eh. Mm-mm. Kahit hindi yan asawa, kahit kaibigan, kahit sino. Maraming beses. Mm-mm. Yung huling beses nga lang, ang totoo, hindi naman na babae yung pinag-awayan namin. So, meaning, parang na-immune na ako sa babae. Di na yun yung issue talaga. Sobrang hindi na masakit para sa akin yung babae. Ay, grabe. Kaya, May mas masakit pa hindi na, doon. may mas masakit doon. Oo. Pwede mo sabihin nung So, ayun. private masyado. Hindi, yung respeto nga, yung pag wala ng respeto. Masakit yun pag wala ng, alam mo yun, hindi mo na maintindihan kung paano mo dadalhin, pero nag-decide na lang talaga ako na mabuti pang umalis. Mabuti pang umalis kasi hindi naman madala sa salita, sa usap, sa mahinahon, wala naman, paulit-ulit na lang. So yun, nag-decide na talagang hindi ko na kaya, hindi na to talaga pwedeng extend pa ng 1 taon, na ilang months, o maghintay pa ng sahod niya, ng pera niya para makaalis. Yung naisip ko na kailangan ko na umalis na kami. Ganon. Naramdaman mo ba na kaya kanya ginaganon kasi siya ang kumikita ng pera? Isa yun. Tsaka doon sa simula naman kasi ayaw niya akong pagtrabawin dahil maliit lang yung sahod ko kaysa sa kanya. So nag-agree naman ako doon dahil gusto niya rin akong maging plain housewife. Na plain, na mag-alaga lang ng mga anak mo, tagapagluto lang, tagapaglinis lang. Ganun lang ang gusto niya. Tinanggap ko yun. Kaso hindi ko akalain na mapapagod ka nga sa ganung setup nga na hindi mo kaya. So yun. Ikaw, si Carla may gumaganon kanina. Ano yun? Yan, experience ko rin yan. Na-experience mo rin. Okay. Na-experience ko rin. Yung una, hindi, kahit naman, masakit naman talaga. Di ba na siya? Masakit naman talaga. Lalo na pag nahuli mo. Nahuli mo. Tapos, huli mo na, hindi pa umaamin. Di ba? Hindi Pero- naman Pero aamin yung ako, mga yun. like Sharon, nagpapatawad ako. Pero ako kasi, meron din akong limitation. Pag pinatawad isa ng isa, dalawa, rule of 3 ako eh. Pag meron ka pang isa pa, ay babay na. Talaga nag-iimpake ako. Sa cheating yan. Paano kung halimbawa, yung sa hypothetical meaning hindi totoo, na example ko kanina. Halimbawa, asawa mo, pinakulong ka, sabi drug addict ka, pinakulong ka. May second chance pa siya? Ay, may sira yung babae doon. Di ba sabi mo kanina lalaki yung pinakulong? Lalaki pinakulong. Ay, may Kasi, sira yun. ibig sabihin reverse natin, ikaw yung pinakulong.
Ikaw yung pinakulong na asawa mo, sabi drug addict ka, eh nagkataon ng araw na yun, gumamit ka. So, nung chinek ka, positive ka, diretso ka na sa rehab, 1 taon ka doon. Sa'yo gawin yon. Patatawarin mo asawa mo. Wait a minute ha. Sabay ganun, no? Huwag na siya magpakita sa akin. Sa Huwag siya taon na wala magpakita sa sa akin. Although kasi ganito, just to be fair, kung talagang gumamit ako and I was, it was confirmed na gumamit ako at that Pero hindi ka point. drug addict. Hindi ka drug addict. Gumamit ka ngayon. Ngayon lang. Hindi talaga. O, yun ang nakakainis eh. Kasi natsyempohan. Hindi na tsempohan. Ang sa akin, theory ko sa ganyang bagay, pinagplanuhan na ng asawa. Setup. Kasi hindi ka lang pwede basta na tumawag sa hili. Damputin mo to, di ba? Right there and then. Setup. Set up na, di ba? So, set Hindi up man lang na. kinausap. Hindi man Ito, lang tandaan nyo. kinausap. Ito, hindi ka abogado. Bago ka magpakulong ng asawa o kung sino man sa rehab, kailangan mo kumuha ng court order. You have to go to court for that. So, Yun ibig sabi sabihin ng meron na. batas. Wala. I mean, nung Wala. pinadampot. Wala. So, yung fiscal na, tinanong ko sa fiscal yan, hypothetical din. Kunyari, ganito nangyari. Sabi ng fiscal, kidnapping yon. Kahit asawa mo yan, wala kang karapatan ipakulong. Kahit magulang ka nga eh. Hindi mo basta pwede ipakulong ang anak mo. Kailangan mong magpunta sa court kasi yun daw yun ang batas. Sinabi ni fiscal, batas yun, di ba? You have to file a petition in court. The court will have to give them the opportunity to present evidence, ganyan. Tsaka, ang may magdidetermine sa court, ang court na magdidetermine kung talagang dapat kang makulong sa rehab. Kung hindi if without your consent. Kung consent yon, hindi kailangan ng court. Hindi mo nga consent, nagulat ka na lang, bigla ka lang dinampot, kinuha ng cellphone mo. Pagkadampot sa'yo, dinala ka na sa rehab, wala ka ng cellphone, wala ka ng, buti pa nga yung mga kinukulong sa jail meron ka isang phone call. Diba? Sa inyo Parang gawin yun. pagkaganon at alam ko. Sa akin gawin yun. na- Sa akin gawin yon, paglabas ko, pakukulong kita. Kidnapping. Hindi ako, I will not, sabihin ko, may anak ka sa akin, may anak ako sa'yo. You violate. Hindi, kasi ngayon ko lang din nalaman yan, sinabi mo eh. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala ang proseso. So at that time, kung hindi ko alam ang proseso, huwag siya magpapakita sa akin paglabas ko. Ganun lang, kasimple. Huwag ka magpapakita sa akin. Tsaka huwag mo nang asahan babalik ako. Pwede niya ba sabihin sa'yo na, may anak tayo eh. Ay, wala akong pakialam kahit may anak tayo. Bye-bye. Diba? Ikaw, Ay, hindi mo kaya yung bata. Hindi mo kaya yung bata. Akin na yung bata. Bye-bye. Itong si Diba? Sharon Baet. Bigyan mo another chance kasi di ba mapagpatawad ka kamo? Hintayin mo ulit makulong ka? Anong ikaw? Sige, paglabas mo ng rehab. At natuto ka magluto dun sa loob ng rehab kasi hindi ka naman talaga addict. Natuto ka dun. Ganyan. Nagka-PTSD ka paglabas mo. Bawat kimot, baka hulihin ako. Sige, after, patatawarin mo pa rin. Bigyan mo isang chance na hulihin ka ulit. This time, sa kulungan ka na diretso. Anong gagawin mo? Miss, Sharon, wala kang, naka-mute ka. Okay. Hindi kasi pwede. Iba naman yung sitwasyon na yun. Dahil, pinasok ka sa kulungan. Ang hirap kaya sa kulungan. Hindi mo kulungan, Ang hirap rehab. na lahat. Rehab. Hindi, I mean, yung nakakulong ka rin nun Uy, eh. kahit na rehab yun. Kahit na rehab yun. Yeah. Kulungan nga rin. Diba? Pero attorney, wait lang. Dahil kung nangyari yon, pwede ko pa rin ba siyang ipakulong kung ako yon? Oo naman. Pwede pa rin ako. Yeah, so soon as you go out, get a lawyer, Dapat. file a case against the person who did that to you and rehab. Because rehab should have that as well. Then bring them, Oo. all of them. Hindi. Dapat yun yung iparehab eh. Yung asawa ang iparehab dapat eh. Diba? Nang nakikita ko dyan, parang may something siya. Oo, diba? Meron. Sabi ko Kawawa. kanina, may something, may sira. May May sira nga. Oo. Kawawa naman. You don't just do that to your partner. And that's the thing. Tama. This is the Asa ng person you're supposed to respeto? trust.
Yeah, and this is the person you're supposed to trust. And asan nga ang respeto? Hindi ka, bigla ka nalang gaganunin? Bigla ka nalang tatanggalan ng karapatan? Adult ka? Diba? Tsaka ang liit naman ng tingin. Ang liit naman ng tingin niya dun sa tao. Sobra Oo. naman. Sobra naman. Mapanlait na yon. Oo, sobra talaga. Iba na Tapos, yon. oo, tapos magpapatweetams ka ngayon na, kailangan ko lang mahalin mo ko. Ay, muntik ako magmura. Muntik ako magmura. I just want to feel Sorry. loved. Paano kung ganunin ka na asawa mo na alam ba ikaw, pinakulong ka, biglang sabihin sa'yo, I just want to feel loved. Anong Kaya sagot mo pinakulong doon? mo ko. Anong sagot mo doon, Kaya mo Carla? ako pinakulong. Kasi you just wanna feel love. Eh, may sapi ka talagang hayop ka. Ganun yun. Ikaw, Ang Sharon. sagot ko. Sinabi na nga eh. Hindi na, may ano kailangan kukuha tayo ng doktor. Yun na lang yung ano ko So, sa pwede na kanya. i-file ang annulment based on psychological incapacity. Gawin ko tayo ng clinical psychologist, di ba? Di ba, kailangan yun, attorney, nakikita na talaga dun sa pangyayari na yun kapag kumuha siya ng ano na. Hindi ko na alam kung magsistay pa rin siya after that. I Hindi ko don't na rin know. alam. I mean, parang, what? Ito, babae na kayo, ha? Ako hindi ko gagawin. Alam mo, parang Kahit gaano ako katapang, hindi ko gagawin yon. At eto na nga, so balik tayo. Sa mga pangyayari na yan, pwede mo pa bang sabihin na kailangan ko, gusto ko si buong pamilya ko? Ay, nako. Sorry. Okay lang, kasi Sorry. like I said, this is Let's Talk It Out with Elle, where we talk about everything and anything under the sun. Pwede ka magmura dito. Hindi kita, okay lang, nabigla ka, okay lang. Hindi siguro. No. Ito pa. What about, let's go now to religion. God. Ay, wala ko. Kasi ayaw ni Wala ko God. yan. Di ba? Ay, wala ko yan. Ano yung pinagsama ng Diyos dapat hindi paghiwalayin ng tao? Ano masasabi niyo doon? Sa Ay! sitwasyon na ganito. Ay! Tanong, yung bang nakwento kung itong hypothetical situation natin na to, ano ba to? Toxic na, di ba? Naman. Toxic. Okay. So sa toxic relationship na ganon, ipapasok mo ang Diyos. Ay. Tama ba? Uy, Ako, wala kinalaman. magagalit si Jesus niyan pagka ganyan. Meron din tayong saying, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Saka, Hindi hindi mo pwedeng sabihin na ganun. inalaw ng Diyos mangyari sa'yo yon. Ay, hindi. No. Everything Hindi niya is talaga always a choice. Exactly. Yeah, Everything. agree. Kung ano hinahayaan mo mangyari, yun nga yung nangyayari sa buhay Yun ang mo. nangyayari. Minsan nadadaanan natin yan kasi kailangan natin daanan para tumibay tayo. Pero, syempre, dapat alam mo kung hanggang saan ka. And Dapat minsan, alam mo. pinadadaan sa'yo, yaan para matauhan ka na, Yeah. umalis ka na. Realization. Hindi, Na hello! realize mo na. Yes. Oo. Na kaya mong mag-isa, kaya mong mas masaya pang mag-isa ka, kesa may kasama kang krung-krung, di ba? Putting it mildly, krung-krung. Di ba? I Ito mean, pag wala kang peace of mind, how can you live without that peace of mind? Di ba? Yun nga buhay, yung protection. buhay ba yun? Correct, di ba? Is that life? It's not a life. Parang ganun, tantanan mo ako. Just Tanong. because... Kung ganun yung tao na kasama mo, tingin mo di uulit yun? Tingin mo hindi mo na matatanggal sa tao yun na ganun ang tingin sa'yo, mababang tingin sa'yo eh. Di ba? Like sinabi mo, ang baba ng tingin sa'yo, kaya ka ginanon. Wala ka, kumbaga, doon sa tao na yon, wala ka, kalingkingan ka lang niya. Apak-apakan ka lang niya. Gagawin niya sa'yo, gusto niyang gawin sa'yo. Di ba? Oh, paano na? Asan ang respeto? Asan ang pagmamahal dyan? Tapos nakikita ng mga bata to. Nakikita nito. Tingin nyo ba ang mga bata hindi nag-iisip yan? O tas eto sasabihin, o sige mag-meeting tayo, mag-meeting tayo. Tanungin natin mga bata, gusto mo maghiwalay kami? Tingin mo ba sasagot nyo na oo? Oo, hindi sila makasalita eh. Duh!
Attorney Diba? naman, hindi ko ano pinagsasabi mo dyan eh. Siyempre hindi. Yun na nga, itong hypothetical, ito kasing hypothetical na to, na scenario na to, maraming ganyan sa paligid natin. Nakikita ko yan sa mga kakilala ko, ganun. Hypothetical kasi minix-mix ko na silang lahat, yung mga experiences nila, di ba? So, ito lang, yung mga taong nanonood dyan, nakilala ko na tingin mo, bato-bato sa langit, tama ay sana matauhan. Mm. Always remember always na hindi laging babae ang tama. Ako, Oo nga. ang equality for me is hindi yung papaupuin, ay, hayaan mo tumayo ka sa hayaan mo magtrabaho, hindi ganun ang equality lang eh. It comes with the morals. Yeah, yeah. Alam mo yon, kasama kasama ang lahat ng feelings ng lahat ng tao. Lahat ng tao, babae, lalaki. Oo. Meron yan. Dapat Tsaka, merong equality. ikaw, ako, siya. Hindi, gulo. Halimbawa, ikaw yung nagpakulong, Carla. Nagpakulong sa asawa mong lalaki, halimbawa. I-expect mo pa ba na pagbalik nun mahal na mahal ka? I-expect mo ba na pagbalik nun natutuwa sa'yo? At ikaw pang may ganang magsabi na, pag hindi mo ako pinili, magpapakamatay ako. Sabihin natin gano'n na sinabi. Sabi sa'yo, may saltik eh. Meron yung, May saltik. ano ba? Alam mo ako, Malakas talaga. matatakot ako. Kasi she can do more. Di ba, Exactly, diba? Sharon? Yun ang, Diba? Baka you know, mamaya natutulog ako, hindi na Diba? pala ako gising kasi may saksak na ako dito. Alam mo Ito pa, yun? meron tayong privacy. Worst Halimbawa, telepono mo, kinuha. Binuksan, tinignan mga text mo, binagbubura. Anong gagawin nyo? Asawa mo, ginawa sa iyo yun. I never did Malala that na kahit nahuli ko. Kahit nahuli ko. Ako I din. never did Ako that. din. Oh, nahuli mo rin. Pero, anong ginawa mo? Ako din. Hindi na out of respect out of respect for me. Mm. Bakit ko papatulan yung hayop na yan? Di babay. Di ba? Ganun lang. Hindi. Wala naman nakita eh. Wala naman kasing babae. Wala namang Hindi, babae. binubura Okay, lang. pinagdududa. Binubura lang. Kasi Binubura lang. naman, pinagdudahan lang niya. Siya pang nagdududa ngayon. Kasi may Yung mga mga kausap niya. tumutulong. Kasi may tumutulong sa kanya. Siyempre, kasi PTSD na nga, di ba? Sino pa, kumbaga itong mga to, tinutulungan mga kaibigan, tinutulungan siya para maging sane lang siya, biglang pinagbubura, tapos siya magalit. May saltik talaga. Dapat magpatingin sa psychiatrist. ng Hypothetical lang babae. naman. So, Kahit kung tayo na hypothetical psychologist. Hindi naman kahit to, na kailangan niya ng hypothetical psychologist. para lang sa disclaimer sa ang mga pinag-uusapan po namin mga bagay-bagay ay likhang isip lamang. Correct. May pag-usapan lang. Napag-usapan lang. Kung ngayon tinamaan kayo, mag-isip-isip ka. Ikaw yung babae. Kung ikaw yung babaeng tinamaan ka at ginagawa mo pala sa asawa mo yon. Alam mo, out of respect sa sarili mo, iwanan mo yung asawa mo. Kapag hiwalay ka na. Kasi sakit mo sa ulo. Isa ka lang, parang ikaw magiging downfall na asawa mo. Actually, downfall ka na. Di ba? Parang mahiya ka sa sarili mo. Sa akin lang, mahiya ka naman sa sarili mo at sa mga anak mo kung may tamaan mang ganito. Kung may tinamaan, kung wala, di good. Kahit tamaan yan, kung ganyan ang thinking, hypothetical thinking, ganyan, hindi yan aamin. Sa bagay. Mabubwisit pa yan, attorney, mabubwisit pa yan sa'yo. Lukon-lukon to ang pinagsasabi. Diba? Pag may Matatawa siya. Oo nga, sa bagay. Pero doon sa mga nakikinig na audience natin, may mga kaibigan kayo na ganyan. I don't know if you'll be able to save your friends. May mga tao din naman kasi na nagpapaapi. If they want saving, they can be saved. If they want, lalo na matanda na tayo eh. If they want saving, they can be saved. If not, wala tayong magagawa, attorney. I know. Doon na lang sila. Oo nga, yun na lang. So yung mga biktima ng mga ganyang tao, yung mga tao dyan sa ng mga nanonood, kung kayo biktima ng ganyan, mamimili kayo, dalawa lang choice eh. Iwanan mo yung asawa mo na ganyan ang ginagawa, so inaapi-api ka. Teka, hindi ko sinasadya yan. Teka muna, sorry. Ganun pala, ganun. So yon, isa, iwanan mo, or
Hanggang sa mamatay ka, Pag aapihin ka na lang. Tanggapin mo na lang na alila ka ng asawa mo. At kaya niyang gawin kahit ano sa'yo. Pati mang lalaki, pati mang babae, kung lalaki yung nang gumagawa sa'yo niyan, tatanggapin mo. At tanggapin mo na rin na sa mata ng mga anak mo, baliwala. Olats ka. Oo. Olats ka. Baliwala ka. Hindi ka na irerespeto dahil hindi ka respeto. Kasi ito ha, you have to respect yourself first. If you respect yourself, you leave. Right? Tama. But you do not respect yourself, do not expect anyone else to do that. Kasi makikita nila wala ka respeto sa sarili mo, sinong magre-respeto sa'yo? Wala rin, di ba? Huwag mo na iasahan anak mo na irespeto kasi makikita nila hindi ka nire-respeto ng magulang, nung nanay o nung tatay. Hindi ka re-respeto anak mo, di ba? However, Nakikita niyo. attorney, sa sinabi mo nga, sabi mo nga, sa mga tao na kailangan na kailangan magdesisyon or kailangan mag-move, meron pa ring taong pwedeng lapitan. Meron. Lumapit ka Yun, sa ang tamang tao. Lumapit ka sa tamang tao, hindi dun sa kaibigan mo na sabi, nako pare, lika iinom na lang natin yan. Of course, they are good Oo. friends. Okay? But if I'm going to be a good friend to a person, ako very konti lang talaga sa ang kaibigan ko. Because normally, I will not, lalo na pag hindi ko talaga kilala yung tao. Pero if you're a good friend, you will tell your friend, pumunta ka sa tamang avenue, sa tamang way. Okay? If that's the case, that's what's happening, pumunta ka sa lawyer. Okay? Pumunta ka sa who can give you a sane and sound advice. Di ba? O, wag lang po kayo kung Pero- halimbawa, lalaki kayo. Kung lalaki kayo, wag kayo sa akin lalapit kasi pagdududahan ako ng asawa niyo kasi tinitsura ko. Pagsisolosan yan. Hindi, joke. Pero still attorney, still, kahit na ibigay sa kanya yung tamang way or ipakita sa kanya yung tamang way, ipakausap siya, still the decision will be from the person. Alam mo, nakakatakot lang dito. Halimbawa, matagal ng Totoo yun. relationship. Nasanay na yung tao, yung lalaki o yung Mhm. babae Mhm. na ganun. Mhm. Naawa. Doon siya komportable. Yun na nga ang nakakaawa doon. Yung na-manipulate na pinaikot na siya sa fingers ng asawa. Kaya alam ng asawa anong gagawin sa'yo. Alam mo yon na pareho din, babalikan ako niyan kasi wala na mapupuntahan niya kundi ako eh. 'Di ba? Talagang napakaliit ng tingin niya sa tao na yon na parang walang kayang gawin yan. Hindi niya kaya mag-isa. Babalik at babalik. Kahit tarantaduhin ko pa yan, if I fuck someone, he'll come back to me kahit malaman niya. Kasi, Pero wag siyang masyadong sigurado because when the awakening comes, Kasi nangyari yun sa akin eh, naramdaman ko yan. ano nangyari sa'yo? Kwento mo. Sinabi mo nga, attorney, na parang sunod-sunuran ka lang, na parang, yun yung mismo sinabi mo, yun yung naramdaman ko, na parang wala akong kakayahan sa sarili ko, na maliit lang ako. Kasi yun yung pinapakita niya sa akin, pinapamukha niya sa akin, na dapat sumunod lang ako. Pero, yun nga, sinabi nga ni Miss Carla, awakening, wow. So, there's ayun. this awakening yan. Meron talaga. Katulad na Sana. nangyari sa akin. Oo. Hindi naman ako inaaway, pero there was this snap na parang, Oo. I know, hindi ito. Hindi ganito. And I hope, dyan sa hypothetical mo, kung meron man talagang nangyayaring ganyan, Mm-mm. I hope Sana magising naman. na siya. Kasi, pasaya naman ang buhay eh. Oo nga. Alam mo, si hypothetical na to, gusto na nga daw niya mamatay. Sana Ay, Oo hindi nga. pala hypothetical. Ano ka ba? Ha? Ano no? Anong hypothetical? Hindi pala hypothetical. Hypothetical na eh. O nga yung tanong ko, hypothetical, gusto niya nang mamatay. O kung gusto niya nang mamatay, ano na yon? Trauma na, 'di ba? Na-trauma na yung tao, 'di ba? Kung umabot sa Attorney, point, Kami ganun na. pag may ganun na, hypothetically, may ganun na, dumating na sa point na, ako ito in all honesty, I was in a relationship, alam niya ni Sharon. Dumating ako sa point na hindi ko sinabing gusto kong magpakamatay. Hindi ko sinabi yon. Ang naramdaman ko lang, sana bumuka na lang yung lupa at kainin ako. Para tapos na. Sa sobrang sakit. Parang gusto mo na lang tumigil yung sakit. Kasi inaapi ka na. Naramdaman ko rin yun. Kaya nga sinasabi ko, naramdaman ko. pinagdaanan ko Anong rin ginawa yun. mo? Anong ginawa mo?
ay, ako lang pwedeng tumulong sa sarili ko, wala nang iba. So, Exactly, binild di up ba? ko Yung yung sarili ko. awakening. Oo, na parang kailangan na, tama na. Tama na. Kasi sobra ng, biruin mo, itong yabang kong to, nawalan ako ng self-confidence, no? Ang yabang ko ngayon, di ba? Pero noon, parang ang pangit-pangit ko, pero Diyos ko naman, ang tsura ko, pangit ba yan? Joke. Attorney, Joke ano, lang Diba? po, nalaglag lahat? joke lang, joke lang. Attorney, nalaglag lahat ng balls mo? Ako, yeah. Yeah. Oh, nalaglag Hindi talaga? lang balls, pati Nagpulot yung ano, ka? nalaglag lahat talaga. So, talagang wala. Talagang I felt na parang wala akong kwentang tao kasi bunong pagpapalit ako doon sa babaeng mas walang kakwenta-kwentang babae, papalit mo ako, eh, bugada ako. Eh, parang imagine yung, lalo yung karibal mo, yung ipinagpalit sa'yo, eh, walang kakwenta-kwenta, di ba? Parang, ayan, parang, oh my Duh, parang God, ganun. Duh. yung parang kumbaga, halimbawa putik to, iniligay mo pa ako sa ilalim ng putik. Ganun naramdaman ko na parang, oh my God, wala talagang gano'n na. Pero it took a while. It took a while, but I had the resolve. Kasi gusto ko na. I wanna get back my life. I wanna get back my self-confidence. I know I can, 'di ba? And yun lang, mga tao na pinagdaanan nyo rin, or pinagdadaanan nyo ngayon, it's in you. Just have to find it, and tandaan nyo, maraming nakapaligid na tao sa inyo gustong tumulong. Pero, ikaw ang tutulong sa sarili mo. Ikaw lang talaga. You have to rise above, believe in yourself. It's hard to do because it took me 2 years to Kasi get back. nakasanayan na. Kaya Oo, mahirap. Sasabihin mo lang mahirap kasi you're inside your box. exactly. But when you open the lid of the box and step out, it's just mahirap sa una. Oo, oo. Pero after a while, pag dalawa na yung paang nasa labas, ay tatakbo ka na. Oo, oo. You just need to take one step at a time. But make that Yes. that first step, you gotta Make take that the first step. Oo. Tapos may mga tao naman tutulong sa inyo. And sabi ko nga, eto lagi ko sinasabi, kailangan mo talaga ng trabaho. Kailangan mo talaga ng mabuhay mag-isa. Umasa sa sarili mo. Mag-umpisa ka doon. Exactly. Kasi the moment umasa ka sa ibang tao, aapihin ka talaga. Talagang yung, di Tama. ba? You Tama. should have your own footing. Kailangan meron. Ako Yeah. yan ang tuturo ko sa mga anak ko, kahit sa mga babae. Hindi dahil housewife ka, wala kang sarili mong footing. Dapat meron kang nasusubay para sa sarili mo. Yun na nga eh. Meron ka. Importante yun dahil para pag iniwan ka or whatever, meron ka. O di kayo, okay, bye-bye. Alam mo, Diba? ito pa. Sakit lang, iyak ka lang, pero mayabang ka. Oo. I mean, in a good sense, mayabang in a good sense. Yeah, oo, Mm. yun. Tsaka hindi ka masyadong Hindi ako basta-basta. Hindi ako basta-basta. Oo. Diba? Hindi just. I'm Hindi, not tsaka, just. yung parang, yung iba yung feeling na free ka financially. You're financially free. Kasi pag hindi, talagang mawiwindang ang mundo mo na hindi mo alam gagawin mo. Paano ka mabubuhay? Kaya nga Totoo naiintindihan ko yung naman. mga tao na hindi makaalis kasi, paano ko? Saan ako pupunta? So, tiisin ko na lang to. Diba? Di ba ganun? Kaya maraming hindi makahiwalay. Kahit nabubugbog na ng asawa nila. 'Di ba? Ang maraming Mm-mm. babae diyan nabubugbog na pero they do not know a thing about making money. Ang takot nila, mamamatay lang ako sa labas. Kasi saan ako pupunta? Wala akong bahay, wala akong trabaho, wala. Tapos iba naman ma-pride. Tama. Anong mukha ihaharap ko? 'Di ba? Sa akin lang yung pride na yan, kainin niyo na yung pride na yan kasi hindi ka pa kakainin yan unless fried chicken yan. Pero alam mo yon, kung pride lang, intindihin mo yung what's necessary. Ganun, running out of time. Wow, ang ganda talaga usapan natin. So tatapusin na po namin to dahil running out of time na kami. So we'll wrap it up. So ngayon, tapos ang hypothetical, yung mga totoo na. So yung totoong payo na ngayon. Okay. Carla, anong payo mo doon sa mga nagsasabi na kailangan magsama dahil sa mga anak? Hindi totoo yan sa akin. Hindi totoo yan. The moment na may pagpakita mo sa mga anak mo ay hindi happy family, hindi harmonious ang household mo, forget about it. Kasi ang ituturo mo sa mga anak mo,
yung alam mo yun, yung hindi mabuhay ng totoong buhay. Gets mo ang ibig ko sabihin? Oo. Like, And hindi porket nanay, tatay, anak, dapat buo. intact tayo. Pero hindi buo kung hindi So peaceful ang ano? bahay. So, in conclusion, ano ang buong pamilya? Yung Somebody hindi that is broken. harmony in the house, whether it be a single parent, a double parent family, or an extended family. Ang importante, may pagmamahal, may harmony, may respeto Love sa and loob ng respect bahay. and trust. Yes. Yes. Oo. It doesn't mean kailangan ng nanay, tatay, anak. Hindi ganon. Hindi ganon. Kahit saan ka mapunta, sino nag-aalaga sa'yo, dapat may harmony, may peace, may love. Ikaw naman, Yun ang buo. Sharon. Yun ang buo, di ba? Ikaw, Sharon, sa na-experience mo, nung magkasama kayo ng asawa mo na ng babae siya, nag-aaway kayo, buo ba pamilya mo? Naniniwala kang buo kayo nun? Magkasama kayo sa bahay? Hindi talaga buo yun. Yun nga yung sinasabi ko, wasak talaga kami. Akala lang ng mga tao, buo kayo. Kasi kumpleto kayo. Di ba ipokrita Kaya naman yung naghihiwalay. ganun? Oo. Ha? Paki-ipokrita. Ipokrita naman yun nang lalabas ka, akala nila, porque magkakasama kasi, magsisimba kayo, mag-grocery kayo, magkakasama, buo na kayo. Pero pag uwi nyo sa bahay, Yun. nanggagalaiti ka sa galit kasi, hindi Tapos ang respect ka. oo, tingin niya sa'yo maliit ka. Tapos sunod-sunuran ka lang. Wala kang desisyon. Kailangan desisyon niya. Buo ba yun? Tapos lagi kayong nag-aaway. Lagi kayong may pagtatalo. Simpleng bagay. Ito yung gusto mo pero hindi kayo nagbibigay. Hindi buo yun. Tapos unti-unti ka talagang, ikaw yung, kung sino yung kawawa, kung sino yung nawawasak. Halimbawa ako. Ako yung nawawasak. Ako yung nawawala ng tiwala sa sarili ko. Ako yung lumiliit. Kaya wasak. Hindi So buo yung may talaga. PTSD. Tapos nakikita Dapat ng mga may anak. good example. Good example sa children. And Oo, it's not yun good nga. example. Exactly. Diba? It's not good example. And at least Pag nasabi ni walang, Sharon, di ba? Pag walang harmony sa loob ng bahay, is that a good example? Buo ba yun? Buo ba exactly, yun? Totoo. hindi buo yun. Hello? At again, huwag isama ang Diyos, ha? Sa Ay! equation. Oo. Hindi, Hindi. ito lang sinasabi ko, hindi gusto ng Diyos na mapahama kayo. Kung toxic ang relationship mo, binigyan ka na ng PTSD ng asawa mo sa ginawa niya sa'yo. Tingin mo sinabi ng Diyos, balikan mo yan? Tingin mo Nako. gusto ng Diyos mapahama ka? Kaya kung may sama ang Diyos Ah. dito, desisyon mo yan, di ba? Tama yun. Tapos yung may konti pa akong share. Yung may mga pinagdaanan kaming mga pastor, di ba? Na ilang beses kami kumausap ng pastor tapos laging sasabihin na kailangan magsama. So natapos din kami sa ganong portion. Sobrang dami ng pastor na nakausap namin pero nag-end up pa rin sa ayun, hindi ko na kaya talaga dahil parang corny na talaga yung sinasabi ng mga pastor natin na magsama tayo. Corny na talaga. Paulit-ulit, memorize mo na yung Bible verses. Imagine mo, pipilitin kayong magsama, pero may nadadamage. Hindi lang yung Totoo. partner, pati yung mga anak. Di ba, nadadamage? Kaya nga Hello? ako, Yeah. sabi ko nga, ako straight Catholic talaga. I know my relationship with God. I know who my God is. I know who God is. God is not a God who will tell you, magsama kayo kasi kinasal kayo. Kahit binubugbog ka ng asawa mo, diyan ka lang. Kahit pinakulong ka na ng asawa mo, diyan ka lang, balikan mo kasi may anak kayo at nagpakasal kayo. Hindi sasabihin ng Diyos yun. Maniwala kayo sa akin. Hindi niya gagawin yun. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya gusto mag-suffer ka. Kahit sino ka pa, di ba? If you're no longer happy, be true to yourself, leave. And God will give you ways to rise to bring you up. He will send you angels. He will send you people to help you if you'll only open your eyes to that and accept God's help. Kasi hindi, sabi ko nga hindi bababa ang Diyos para batukan ka. Ako na lang ang babatok sa'yo. Ang matauhan ka. Ako Alam mo yung guardian angel, no? Nakaganito na. Oo. My God. Sa kasulo. Yun yung guardian angel niya. Yung guardian angel niya nakaganyan. Tsaka yung, alam mo yung Oh. sinasabi na, God will not allow it. If God doesn't allow it, it won't happen. No, you have to remember, there's good and evil in this world. And unfortunately, evil wins so many times. Kasi nga ang good, tahimik, di ba?
So don't think na nangyari ang isang masamang bagay, inalaw ng Diyos yun. Nangyari ang masamang bagay kasi nangibabaw ang kasamaan kasi pinabayaan mo. Ganun lang kasimple yun, di ba? We have 3 minutes left, guys. Oh, dali! 3 minutes left. Oh my God, di ba? Sa susunod na kwentuhan natin, parang gusto ko ng part 2. Kailan kayo pwede? Part 2 tayo. Dali. Magpa-part 2 ho kami, abangan nyo. Kasi parang kulang pa yung usapan namin eh. Ang dami pa namin pwede itakal dun sa Pero problema. ano nakapagbigay tayo ng lakas, attorney, sa mga na? mahihina? Oo, sana nagbigay kami ng lakas sa Tayo inyo. Ano sasabihin mo, Ano? Sharon? Go. Ano? Sana nakapagbigay tayo ng kalakasan sa mga mahihina katulad ko dati. Pero ako, I'm stronger now. I'm a fighter now. So, Tsaka sana ganun. pabukas ka ng isip. Kapag pabukas ka ng Yes. isip, Kaya, na hindi lang babae ang naaapi, pati lalaki Oo, naaapi ako nga, din. ito ha, It's a matter of Bibilisan ko. choice, guys. It's a Oo. matter of choice. bibilisan ko. Ako, Tama. nagkaroon ako ng asawa na hiniwalayan ko yung pangalawang asawa ko. Hindi ko ng babae rin, hindi ko ginawa yung hypothetical na ganyan. Hindi ko yun sinampal, hindi ko yun, sige, sumigaw ako dahil nalaman ko, pero hindi ko siya sinampal. Naghiwalay kami, goodbye. Ganun lang, Liz. Ako din. Ganun Bye. lang, pero walang sampalan, walang ano, but ano lang kasi respeto kahit papaano, kahit suling sandali, respeto na lang na tao siya, 'di ba? Anyway, Oo. so yun lang, sa susunod po, kasi masarap kausap tong dalawang to, kasi nakikita niyo yung contrast ng mga ano namin, 'di ba, ng aming personality. Itong tahimik at marami pa kami i-share sa inyo sa life na pinagdaanan namin na my only hope and the reason why I put this podcast together and this topic is because I have seen so many people struggling, so many people saying, ayokong humiwalay kasi sa anak namin. Mali kasi po. So, sa susunod, pag-usapan natin ulit yan. At kung meron po kayong katanungan, email lang po kayo sa merlonasugbu@gmail.com if you want us to talk about something. Kung gusto niyo lang mag-vent, you can tell me. I will, discuss it with guests. And para makatulong po tayo sa inyong lahat. And sana po yung mga nakikinig, like I said, bato-bato sa langit, tama ay wag sanang, hindi. Bato-bato sa langit, tama ay sana matauhan na. Mga ganon. Okay. So, thank you so much, Carla and Sharon. So, thank you po sa mga nanonood and sana po abangan nyo ulit ang Let's Talk It Out. Talk it out with Elle. Elle. Where we talk about everything and anything under the sun. And today's episode is entitled Complete Yet Broken, The Damage of Staying Together. Special thanks to our guests, Miss Carla Zarcal and of course Miss Sharon Sineta. Thanks for tuning in, guys. Please watch out for our next episode. You can catch our episodes on Spotify, Buzzsprout, Apple Podcasts, YouTube, Podcast Addict, Podcast Index, Podchaser, Player FM, Overcast, Castro, Castbox, Good Pods, and True Fans. Please subscribe to my YouTube channel, Elle Rodriguez and Maria Eleanor Rodriguez, and follow me on Instagram, l.igofficial. Let's Talk It Out with Elle is created by Elle Rodriguez. All content in this podcast is original and protected by copyright. All rights reserved.